Magandang araw mga katropa. Nakatagal-tagal din hindi ako nakapag video vlog. Ayan. Maaraw pa rin dito. At hindi, kasi kahapon makulimlim at saka malamig. Matagal akong hindi nakakapag-video dahil naging busy dahil daming ginagawa rito. Tapos pero nagbi-video ako ng mga time na yun. Ang mangyayari, mag-a-upload ako kaso late upload na yung mga yun. May date nga lang. So ganon, sana pagtsagaan yung panoorin pa rin yung mga videos ko na yun, yung mga late upload ko na yun. Ito po mahangin. Ayan, nahatid natin si Gaylord. Tapos mamaya meron tayong pag-uusapan kasi may sitwasyon dito sa Canada na sobrang kinagulat ng karamihan, lalo na sa mga tourist visa holder. At mamaya tatawagan ko yung isang kababayan namin tiga sa mismong town din namin kung kamusta na yung sitwasyon niya, kasi isa siya sa mga apektado. At hahatid muna natin si Gaylord sa trabaho. Ako kasi nakabakasyon ako eh. Dito na po tayo sa bahay at tawagan natin yung kaibigan ko at kamustahin kung ano na yung estado niya ngayon. Kasi dati kasi dito sa Canada, tumatanggap sila dati ng ng mga tourist, tapos makakuha sila ng lamia, and then puntang work permit, and then makakaano sila ng tawag dito, permanent residency. Ngayon balita nga, so naghigpit. Alamin natin kung ano yung sitwasyon niya ngayon, yung kumustahin natin kung ano yung lagay niya ngayon. Hello. Hello. Oh, kamusta? Okay lang. Ayan mo rin tata. Dalag ti Alberta. Anda ka Alberta. Sister-in-law man ninaratan. So kasano ka rod ti sitwasyon mo ditan? Mapana US. Nyo Brahim jay nga rodin? Ag-apply na dyan. Kikita na pag-apply US. So aba pang kayo sen kasi dito'y awan pag-asan. Awan pag-asan. So di ba kami yung di-vlog mo pare? Awan pag-asa ti tourist to eh. Wen. So nga kinamusta ka kasi daily balita nga rod na awanin. May nga tourist dito Canada mapan US eh. Kasi iti O'Brien dan. Kasi O'Brien mi kaduan na. Karamihan. Kami US eh. Wen, karamihan na nakit mapan USN. Mapan US. Oh, kasi dito'y Canada awan talagan. Alagi kanya nga rodin bro, ori kasanoya ko nga tulungan ka. Sensya laingin bro. Bro, problema. Pwede mo nagpasirta man ito ba? Ben bro, good luck to latan na update to latan na mapasama ti ko niya. Sige bro. Ayun, kasi may di kita duma kadwa tayo. Ingarad. Ben, sige, ingat bro, ingat. Sige bro. Thank you. Ben. Okay, so yun yung kaibigan ko na galing din sa town namin sa Pilipinas. Ay isang town lang kami. Tapos nandito siya sa Canada. Tourist visa holder. Subukan niya yung sana yung luck niya na makakuha ng lamia, tapos working permit at papuntang permanent residency. Kaso dahil nga sa balita kahapon sa immigration, sa Canada immigration, na pinagbabawal na ang mga tourist visa holder na makakuha ng working permit. Samang balita po yan sa mga tourist visa holder. Ngayon, sa mga nagpaplano naman na makapunta rito, ito po yung masamang balita talaga. At nakakagulat nga naman. Lalo na yung mga nakaprocess na yung papel nila na tourist visa, tapos nakaprocess, o kaya yung mga papunta na dito. Siguro marami rin mga ganyan ngayon. At humahabol dun sa balita na baka sakaling makakuha pa sila. Honestly mga katropa, mahirap po talaga ang makakuha ng lamia ang mga tourist visa dito.
Kasi nga, ang dami kong kilala, katulad ng kaibigan ko na katatawag ko lang, kausap ko kanina, na nahirapan din siyang makakuha ng Lamia. Sabi niya, wala na talaga. Wala na talagang pag-asang makakuha ng permanent residency dito sa Canada. Dahil sa pagkuha pala ng Lamia, pahirapan na. Bakit nagkaroon ng mga tourist visa tapos na permanent residence dito? Kasi noong pong pandemic, 2020, mga part ng pandemic, noong mga time po na yon, talagang pahirapan po ang mga company na makakuha ng mga empleyado kasi nagle-lay off nga sila noon nung pandemic. Kasi nga, natatakot yung mga taong lumabas, natatakot yung mga taong pumasok, magtrabaho. Tapos, yun nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng shortage sa manpower at saka sa yung mga tao. So, ang ginawa ng Canada, yung mga tourist visa na nandito na na-hold kasi hindi nga sila makalabas din, ginawan na lang paraan na sila ay mag-apply ng permanent ng working visa. So, naghanap sila ng mga company na magbibigay ng Lamia sa kanila, and then Lamia to working permit, and then working permit to permanent residency. So, swerte sila kumbaga. Yun ang pinaka word na masasabi ko, swerte sila. Hindi po ako consultant agent or nasa consultancy. Hindi po ako part nun. Ginagawa ko lang po ito para makatulong din at makapagbigay ng informasyon sa ating mga kababayan at makapagbigay ng balita kung ano man nangyayari dito ngayon. So, sabi nga dito sa sa website ng RICC, Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country. So, ibig sabihin, yung mga visa holder na nandito sa Canada at wala pang nakukuha ng Lamia or working permit ay hindi na po sila pwedeng magtrabaho at makakuha ng working permit nga. Yun. Siguro magtatrabaho sila under the table na lang. Which is illegal po yan. Huwag nyo pong gagawin yan, mga katropa. Huwag nyo pong gagawin yan. Etong news na to is balita nung August 28. Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC has ended a temporary public policy that allows visitors to apply for a work permit from within Canada effective immediately. Ayun. August 28. Yan po, kahapon po yan. Grabe, no? IRCC introduced the policy in August 2020 to help visitors who were unable to leave the country due to COVID-19 pandemic-related travel restrictions. So, yun yung sinasabi ko na yung mga visitors visa na nandito na na-stuck, na hindi makalabas, yun nang binigyan ng pagkakataong makapagtrabaho, mag-apply ng working permit, tapos nakakuha ng permanent residency. So, yun yung mga time na talagang kumuha ng visitors visa tapos pwedeng magtrabaho, mag-apply ng permanent residency. Pero ngayon, hindi na talaga. Bawal na. So, yun na nga. While the temporary policy has set to expire on February 28, 2025, pa sana. Kaso, kahapon, August 28, 2024, effective na yung nangyaring hindi inaasahan ng karamihan, umaasang makakuha sila ng permanent residency dito sa Canada. Bad news, kumbaga, yung nangyari. IRCC is ending the policy as part of our overall effort to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. IRCC is also aware that some bad actors were using the policy to mislead foreign national into working in Canada without authorization. Yan yung mga sinasabi kong nanloloko. Mga bad actors na sinasabi. So yun yung mga nagpepeke at saka yun nga, mga nagbebenta. Actually, mga katropa, meron din ako mga kausap, mga kakilala sa Toronto, na estudyante, nakapagtapos na sila, meron na silang PGW, tama ba yung sinabi ko? Na maghahanap sila ng trabaho. Ang problema dun sa Toronto, dun sa Ontario, binebenta ang mga Lamia na napakamahal. Mahal po ang bentahan ng Lamia dun. Hindi ko naman po sinasabing
parang bakit ganun yung nangyari na parang napakagahaman naman sila. Pero hindi ko po alam kung bakit ganun ang bentahan doon. Napakalaki po. Ang sabi ng karamihan, maraming trabaho dito sa Canada. Honestly, mga katropa, marami talagang trabaho. Kaso, ang nangyayari, dumadagsa ng maraming estudyante, tourist, temporary foreign worker dito. So, napupuno na yung mga trabaho, nawawalan na ng bakante. So, no vacancy ang mga ibang company, planta, mga trabaho dito. Ang nangyayari, yung mga dito, mga Canadian dito, mga residente rito, sila yung nawawalan ng trabaho. Ang nagkakaroon na lang ng trabaho is yung mga student, yung mga tourist, low wager nga na sinasabi. Tapos, mga nag-i-import ng mga from other countries, yung temporary foreign worker na sinasabi. Yun. So, yung mga nandito na, yung mga residente na talagang, sila yung nawawalan ng trabaho. So, yun ang nagiging problema ngayon. At saka sa isang problema pa is yung shortage nga nilang sinasabi na yun nga ang trabaho. Saka yung mga sa hospital kasi pilahan. Sa dami kasi ng populasyon na ngayon na dumadagsa. Yun, nagkakaproblema na rin sa mga pilahan ng hospital. At eto pa, ang pinakamasamang balita talaga kung bakit hinigpitan yung ganitong rules ng immigration na pagbabawal sa mga tourist visa holder. Kasi marami na pong nanloloko. Ayun. Talagang talamak yung lokohan dito. Maraming gahaman. Maraming nagbebenta na, sabi ko nga na maraming nagbebenta ng lamiya, katulad ng nakwento ko na may kaibigan ako doon sa Ontario, mga estudyante, tapos nagbebentahan sila ng bumibili, kaya binebentahan sila ng napakamahal na lamiya. Nangyayari po talaga yan, totoo po yan. Tapos ito pa po, mga dayuhan ding nagpepeke ng papel na pumupunta dito sa Canada para lang makapasok sa Canada and then magtrabaho, mag-aral. Mas gusto nilang makakuha ng trabaho para makakuha ng LAMIA, working permit, tapos mag-apply ng permanent residency. Yun ang karamihan. So, yun ang binabawasan, yun ang tinatanggal ng immigration ng Canada, yung sa gobyerno ng Canada, sabihin na natin ganyan. Alam niyo, sa totoo lang mga katropa, ang daming nagme-message din sa akin na sabi nila kung pwedeng mag-apply sa company namin. Hindi ko po sila matulungan, katulad ng kaibigan ko, hindi ko na natulungan kasi nga kahit in-refer ko, kahit tinanong ko sa company namin kung pwede, hindi po sila talaga tumatanggap. So, yung kaibigan ko naghanap ng iba, may nahanap naman sila, kaso, imbes na ipaprocess na sana, lumabas na tong balita na to. Na sana, kung hindi inilabas kahapon agad-agad, kung next year pa sana ilalabas, siguro nagkaroon pa siya ng pag-asa. Kaso walang nangyari mga tropa. Pupunta na sila sa US, siguro, gagawin nila is magpa-plug polling. Mahirap din kasi may kilala din akong nag-plug polling pero hindi sila pinalad. Nagkaroon ng problema at ang nangyari, napauwi sila ng Pilipinas. Tourist visa holder po sila at ginawa nilang plug polling and then hindi sila pinalad. Napauwi din sila ng Pilipinas. IRCC will continue to process applications submitted before August 28, 2024 under the policy. So, kung sakali ikaw ay visitor's visa at holder, tapos yung papel mo is nandun na sa IRCC para i-process na, o kaya yun yung sabi dito, pwede pa po, basta yung papel nyo umabot na kahapon. Yun, August 28. So, yun yung pwedeng mangyari na may pag-asa pa yung mga nakapasa na. Pero pagka yung mga hindi pa na nandito na wala pang hawak na papel at naipasa sa IRCC ay hindi na po, wala na po. Wala na po talagang pag-asa. Masamang balita, pakasamang balita talaga para sa ating mga kababayan na sana mabigyan din ng mga yung pangarap na makapag-stay dito sa Canada ay hanggang dun na lang talaga. Hindi natin masasabi, kasi magbabago-bago yan Baka mamaya magkaroon ng pangangailangan ng tao.
Tapos mag-open ulit ito, magbubukas ulit to. So wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang IRCC po, ang immigration rules po dito, ang immigration rules po dito ay nagbabago-bago. Yun yung sinasabi naming pabago-bago. May nagsabi sa akin na hindi daw pabago-bago, which is nangyayari naman talaga ang pabago-bago na rules ng immigration. Katulad nito. Tapos sa temporary foreign workers, doon sa mga estudyante, mga previous na. Kasi nagbabawas na nga sila ng mga tao dito kasi marami nang nangyayaring lokohan at saka shortage dito sa Canada. So ayan mga tropa, no, hanggang dun lang at sana nakapulot kayo ng aral or nakatulong ako dito sa video na to at sana huwag kayong mawalan ng pag-asa dun sa mga nagbabalak or mga nandito na tourist visa holder. Malay nyo, magbago yan. Hindi natin alam kung bigla-bigla ulit magbago yan. So sa mga nagbabalak na mag-tourist visa tapos iniisip nyo pa rin na pwede kayong magtrabaho dito sa Canada at makakuha ng permanent residency, sa ngayon po, hindi na po yan effective, hindi na po yan pwede dahil sa batas na to. Bawal na po ang magtrabaho, makakuha ng working permit ang mga tourist visa dito sa Canada. Effective po yan kahapon, August 28, 2024. So hanggang dun lang mga katropa at sana nakatulong ako at sana nagustuhan nyo tong video na to at kung nagustuhan nyo man, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at pakishare tong video na to at mag-comment na rin kung ano masasabi nyo at maraming salamat po sa panonood. Ciao! Baby, you give me